Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo nakatutok pa rin sa DZRH. RH Break Time. Makakasama nyo ngayong hapon, ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang ating mga nagbabagang headlines. Pangulong BBM nagalit sa Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Kontratista, pinapa-blacklist. Senador Ping Lacson pinasabog ang mga detalye ng hatian sa bilong-bilong pisong maanumalyang flood control projects. Maanumalyang flood control projects pinaaako din sa mga senador at kongresista ayon kay Senator Mig Zubiri. Investigasyon sa Ghost Flood Control Projects palalawakin ng Senado sa iba pang mga lugar ayon po kay Senador Jinggoy Estrada. Mga kumpanya at brokers na sangkot sa agricultural smuggling ibinuking ni Senator Kiko Pangilinan. Publiko, binalaan ng Bureau of Customs sa mga scammer na nagpapanggap na customs officials. Hirit na mandatory drug test sa lahat ng mga halal at itinalagang opisyal binaril ng Malacanang. Samantala, halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu nasabat sa drug bust sa Zamboanga City. Isa sa mga sospek na tumangay sa bag ni COMELEC Chairman George Garcia, arestado. FA-50 fighter jets ng Pilipinas sumabak. Sumabak daw po sa air combat drill sa Exercise Alon 2025. 5,000 pisong matik na multa sa mga magtatapo ng basura sa mga ilog. Hirit ni Mayor Zamora. Baka yumaman na tayo First rito. offense pa lang 5,000 daw eh. Dapat. Ako ha? Akin okay din yun ha. Plus kulong. Para magtanda naman. Tama. Ha? Maging disiplinado naman tayo. Tagal ng kampanya yan. Ay, sus, diba? Ang basura tinapon mo, babalik din sa'yo. Ang dami-dami pa rin. Heist. Metro Manila at karating lugar nabulabog sa may kalakasang lindol pasado hating gabi. Wala namang naitalang pinsala ayon sa PHIVOLCS. RH Break Time. Yan ang mga headlines ngayong araw ng Agosto 20. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Personal na natuklasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang pinaniniwalaang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Hindi na itago ng Pangulo ang matinding pagkairita nang bisitahin ang Riverwall Project sa Barangay PL na pinaglaanan ng 55 milyong piso. Ayon kay Marcos, wala namang pader na itinayo sa nabanggit na lugar. Lalong nagalit ang Pangulo nang malaman na minarkahan ang proyekto na completed sa ilalim ng DPWH. Ginawa ni Pangulong BBM ang pagbisita sa kahina-hinalang Riverwall Project isang araw matapos aminin ni DPWH Secretary Manuel Bonoa na may ghost flood control projects sa bansa. Wala ngang nakitang ni isang hollow block si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inispeksyong flood control projects sa Baliwag, Bulacan at wala rin nakitang mga trabahador sa naturang reinforced concrete Riverwall Project sa Barangay PL na ayon sa mga dokumento ay natapos na nito pong buwan ng Hunyo. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang na simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Dahil dito, hindi lamang dismayado kundi lubhang nagalit pa ang Pangulo at tiniyak na pananagutin ng sinumang nasa likod na nasabing ghost project. Bukod sa falsification of document, kakasuhan din ng mga ito ng economic sabotage. I'm getting very angry. That's what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion
completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Yan po mga kaibigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, marami ang may kasalanan at pagkukulang kaya nagkaroon ng mga ghost flood control projects. Ayon kay Senator Mig Zubiri, hindi lang dapat ang mga taga-DPWH ang sinisi sa mga palpak na programa, kundi kasama rin dapat silang mga senador at kongresista. Sabi ni Zubiri, wala sa kanilang maaaring maghugas kamay sa kontrobersiya dahil sila ang nag-aproba sa national budget. Karamihan sa mga controversial na proyekto ay wala sa National Expenditure Program na isinusumite ng DBM sa Kongreso. Ngunit paglabas ng General Appropriations Act matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee ay ibang-iba na. Naiintindihan niya umano ang kalagayan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nahihiya itong tukuyin ang mga politikong nasa likod ng panloloko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit na mamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So I think wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan, ba't niya linagay doon? I'm curious. Yes. Kasi di ba sa ibang bansa, kapag kami mga gantong kontrobersiya, nagkukusa na mag-resign, nagbabaw, and then pasensya, and then goes through whatever. Saan bansa ba yan? Marami. Korea, Japan, sa Europa. Yan. Oo. Hindi sila Pilipinas eh. Hindi manipis sila. Yung kapal nung palitada, hindi napunta sa kalsada. Napunta sa mga pagmumukha. Dito diba? Makapal ang mukha. Makapal na raw ang mukha, makapal pang bulsa. Bulsa. Oo. Kaya na makapal yung mukha, protektado kasi mga bulsa nila. Diyos me. Samantala, kumbisido naman si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na hindi lang sa Bulacan, merong mga multong flood control project. Kunana. Mag-ghost month na kasi. Kasunod po ito ng pag-aamin ni Public Works Secretary Manuel Bonoan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Anya'y tip of the iceberg pa lamang ito at marami-rami pa silang madidiskobring ghost projects sa iba pang panig ng bansa. Dahil po dito ay naniniwala naman ng senador na dapat mayroong monitoring department ang DPWH para sa mga flood control project. Dapat may monitoring department sila. Dapat yun na nag-oversee kung talagang totoong ginagawa nila yung project. Siguro, kasabot yung head ng monitoring, kaya siguro wala na rin, hindi na rin siguro yung inspection. At hindi ko malaman kung paano rin nakapasa sa Commission on Audit yan. Yan po mga kaibigan, si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada. Samantala, hindi pa rin nakikipag-ugnayan ng St. Timothy Construction Corporation sa Malacanang sa kabila ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpaliwanag hinggil sa umano'y palpak na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, sa ulat ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan, hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na komunikasyon mula sa naturang kontratista. Una nang nanawagan si Marcos Jr. sa St. Timothy Construction Corporation na magpaliwanag kaugnay ng naturang proyekto. Ito ay kasunod ng inspeksyon ni Pangulong BBM sa rehabilitasyon ng river protection structure sa Barangay Bulusan, kung saan binanggit ng presidente na ang Bulacan ang may pinakamaraming flood control projects sa bansa na may kabuang 660
Samantala, heto naman ng BIR abay nagsimula na rin daw mag-imbestiga sa mga kontratista na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon po kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., susuriin nilang mabuti kung tama nga ba ang naging pagbabayad ng buwis ng naturang mga kontratista. Pangunahing nakatutok po ang BIR sa mga nadiskobring ghost projects. Patuloy namang may pag-ugnayan ng BIR sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH habang iniintay ang resulta ng investigasyon. Sa iba pang balita, pinangalanan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang ilang kumpanya at customs broker na sangkot sa smuggling ng agricultural products. Layo nitong makasuhan ang mga ito sa paglabag sa Agriculture Economic Sabotage Law dahil sila ang pinaniniwalaang nagpasok ng mga smuggled agriculture products kumakailan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at 15 milyong piso. Gusto ni Pangilinan na masampulan ang mga ito dahil ilang taon na ang batas, ngunit hanggang ngayon ay wala pang nakukulong na smugglers. Ito ay ang 1024 Consumer Goods Trading, Birch's Consumer Goods Trading, EPCB Consumer Goods Trading at iba pa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangilinan. The following consignees of shipments suspected to contain smuggled products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Goong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, customs broker Elaine Joy Gedaria. Number 4, Queen Star Industry Consumer Trading, customs broker Judy Ann Gumban Hungko, and Vox Enterprise OPC, customs broker Abigail Gruta Yumang. Yan yung mga pangalan nila at yan yung mga customs brokers at yung kumpanya. Sana pag may pinapangalanan, meron na paparusahan. Kasi marami nang napangalanan. Pero hindi na binyagan. Ano ba? Oo. Parang magre-rename lang, magre-rebrand. Akala ko, pag may pinapangalanan, present! Ay, attendance pala. Nag-attendance sa mga anomalies. Ay, nako, harap-harapang atlantaran na nga daw ang kalokohan at lokohanan, no. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng detalye sa ating mga nagbabagang balita. Ilan po munang paalala. Ang oras, Pilipinas, alas 4:42 ng hapon. RH Break Time! Dahil masaya tayo ngayong hapon na ito na magbigay ng papremyo para sa ating Kadikit Panalo promo. Nasa linya natin ngayon si Ram Justin Mostrales ng Antipolo City. Tigasan ka sa Antipolo, Kuya Ram? Sa San Roque po. San Roque, sa taas to. Oo. Ang tanong ko sa iyo, Kuya Ram, anong pong tsedeng? Anong tsedeng? Ano pong sasakyan ninyo ang pinadikitan ninyo ng DZRH sticker? Mirage po na white. Mirage na white. Kayo po ay TNVS driver, Kuya? Yes po. Ayun, naku, ingat po sa inyong biyahe. Pero habang kayo po ay bumabiyahe ngayon, matanong ko na kayo, ano po ang himpilan ng radyo na nag-celebrate ng kanilang ika-86 na anibersaryo? Ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH. Nako, may coaching dito sa paligid, pero congratulations pa rin sa iyo, Kuya Ram Mostrales. Huwag niyo po ibababa ang inyong linya para po mabigyan kayo ng detalye ni Wina Perlas ng Silangan kung paano po ninyo makiklaim ang inyong napanalunan na 1,000. Congratulations! Congrats! Thank you. Pilipinas, ang oras 49 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! Mainit-init pa rin ang ating mga talakayan, kaya naman papasukin na natin ang ating mga reports. Kontratista
naku po, ito na tayo. Dumako na tayo sa mga kontratista. Ang tanong ng bayan, meron bang ibibigay, meron bang isisplok daw ang mga kontratista na pangalan ng mga nakinabang? Ang mga may pakinabang din daw sa kanilang mga kinontrata. Ayan, kontratista ng Ghost Project sa Baliwag, Bulacan, pina-blacklist na ni Pangulong BBM. I-detalye mong balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ispeya agad idinutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-blacklist sa SYMS Construction Trading matapos madiskubre ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, bukod sa blacklisting, mahaharap din sa mga kaso ang kumpanya at kakalkalin ng iba pa nitong mga proyekto. Sabi ni PBBM, hindi niya palalampasin ang anomalyang ito. Sususpindihin at kakasuhan rin anya ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nagsabuatan dito ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents. Dagdag pa ni Pangulong Marcos at hindi nakalista sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways ang nasabing proyekto. Kaya naman inatasan nito ang DPWH na ilabas ang kumpletong listahan ng flood control projects. Samantala, iniulat ng palasyo na umabot na sa higit 2,000 ang natanggap na reklamo ng presidente mula nang ilunsad ang website na sumbong sa Pangulo. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala naman, DPWH Secretary Manuel Bunoan, abay dapat na raw mag-resign sa kanyang tungkulin. Ating alamin sa report mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Dapat lang magbitiw sa kanyang tungkulin si DPWH Secretary Manuel Bunoan daw sa kapalpakan ng ahensya sa problema ng flood control project. Ang panawagan ay ginawa ni Representative Alvi Benitez ng Bacolod matapos ang ginawang pinakahuling inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan Flood Control Project na kanyang ikinagalit at ikinadismaya. Uminit ang ulo ni Pangulong Marcos na makita ang River Wall Project sa Barangay PL Baliwag, Bulacan na ginastosan ng 55 billion pesos pero non-existent o hindi ginawa. Base sa dokumento ng DPWH, ang 200-meter structure sa Baliwag ay dapat sinimulan noong pang Pebrero, fully paid na pero walang ebidensya na ito'y sinimulan. Ang Benitez kung ang proyektong ito ay nakalusot sa monitoring ng DPWH, ano pa kaya ang maraming critical projects na napondohan na pero hindi naman nagawa. Iginit ni Benitez kung merong kahihiyan, dapat nang magbitiw sa pwesto si Bunoan at kung sino man ang ipapalit sa kanya sa DPWH ay dapat magpatupad ng malawakang reforma. Kabilang dito ang comprehensive audit ng lahat ng flood control project at i-identify ang mga questionable at mga substandard na mga structure. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Ang tanong ko, bakit kailangan pa mag-resign? Pwede naman sigurong gawin din ni Secretary Bunoan yung audit, di ba? Hindi, ginagawa na rin daw nila. Which is ginagawa na rin naman. And how sure are we na ang papalit? Kasi ang binabagay niya, command responsibility. Pag may mga official siya nag-commit, okay. Ang impact. Kailan ba nagsimula ang flood control projects na yan? Matagal na rin. So sabi kailan... mula 2021 pa raw. Naku po, patay tayo dyan. AFP Chief, mga sundalong masasangkot sa flood control, mess at iba pang issue ng korupsyon. Malalagot. Detalye mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Sa gitna ng tinatalakay ngayong issue sa mga anomalyang flood control projects sa Lakay Ray at Mistea, nagpaalala pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas hinggil sa Zero Tolerance Policy kontra korupsyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang lugar sa militar ang mga sundalong masasangkot sa katiwalian. Gayon din, hinimok ng general ang mga o ang publiko na i-report ng kahit anong nalalaman sakaling may mga AFP personnel na sangkot sa panunulisit, pagtanggap ng regalo, pabor at serbisyo mula sa kahit sinong kontraktor o supplier sa naturang mga proyekto. Liban kasi sa pagiging labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law at Code of Conduct and Ethical Standards, salamat din naman ito sa sinumpaan ng mga uniformado. Babala ng AFP Chief, aaksyon siya ng mabilis para mapurusahan ng mga nakakalagkan na sundalo. Bago ang pahayag na ito ng hepe ng kasundaluhan, nagsalita na rin ang Association of Generals and Flag Officers sa issue at iminungkahi ang paggawa ng fact-finding body
katuwang ang pribadong sektor. Ito si Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Daniel Parrosa. Samantala naman, Japanese national na hinihinalang miyembro ng Notorious Fraud Syndicate abay naaresto ho ng Immigration Bureau sa Quezon City. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Miss Taya, inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang Japanese national na umano'y miyembro ng notorious na fraud syndicate sa Santa Monica, Novaliches sa Quezon City. Inilala ng BIFSU ang naaresto na si Itoki Ekeno, 50 anyos. Ayon sa report ni BIFSU Chief Rendell Ryan, si Keno ay wanted umano sa korte ng Japan dahil sa kasong pagnanakaw at isa umano si Keno sa mga nakaligtas na miyembro ng JP Dragon Syndicate na kilalang kilala sa mga operasyon ng pagnanakaw at pandaraya sa bansang Japan. Tinatarget umano ng grupo ang mga matatanda sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga alagad ng batas upang magnakaw umano ng mga ATM card at impormasyon sa bangko sa ilalim ng pagkukunwaring investigasyon ng pulisya. Kasalukuyang nakapiis si Kino ngayon sa BI Warden Facility sa lungsod ng Taguig habang hinihintay ang kanyang deportation order. Arit sa 27 at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, dumako na tayo sa ating showbiz news. Maris Racal, miyembro na ng Walang Appendix Club matapos mailalim sa appendectomy. I-detalye mo ang balitang yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Miss Thea at Lakay Ray, sumailalim sa appendix surgery ang actress at singer na si Maris Racal at opisyal na nga miyembro ng tinaguriang Walang Appendix Club. Sa kanyang social media post, makikita si Maris na nakasuot ng hospital gown at nakaswero habang yakap ang kanyang stuffed toy. Kahit galing sa operasyon, nakapansin-pansin pa rin ang kanyang freshness at glowing look. Ayon kay Maris, ay naging maayos sa operasyon at kasalukuyan na siyang nagpapagaling. Nagpasalamat siya sa kanyang surgeon, mga doktor, nurse, at higit sa lahat sa nakababataang kapatid na tumulong mag-alaga sa kanya kahit birthday nito. Biro pa ni Maris sa caption, congrats daw sa kanya dahil it's an appendix, kung saan tila parang bagong panganak siya na sinabayan ng pagbati at well wishes mula sa kanyang kaibigan at fans. Kasama na doon si Darren Espanto at nanakisakay sa biro ni Maris at iminongkahing magtatag sila ng mga Walang Appendix Club. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya take care of your health, 'di ba? Sabi nga nila, health is wealth. Maraming salamat, Josa. At marami pong salamat sa inyong pagtutok sa aming palatuntunang Break Time. Marami pa ho mga malalaki mga balita dito pa rin po sa DZRH. Para po sa mga balansyadong balita, antabayanan po ninyo si Ka Henry Uri at Ms. Karen Oyong. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Corpus. At Dre Siban para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.